Paupo na po tayo. Praise God. Magandang hapon po sa ating lahat. Makatapos ng bagyo ay ulan. We praise God for partner with God. Nasa pangsyam na linggo na tayo ng pag-aaral ng mga ordinaryong tao. Sa ngayon po ay pag-uusapan natin yung hindi ninyo nararamdaman siguro. Ito yung tinatawag na loneliness. Loneliness isn't just a feeling of being alone, but being surrounded by many and yet known by none. Yung loneliness daw, hindi lang daw yung pagiging alone, pero yung napapalibutan ka ng maraming tao, pero hindi ka nakikilala ng mga taong nakapalibot sa iyo. Kaya nga mo yung loneliness, hindi mo ibig sabihin lang na ikaw ay nag-iisa, kundi yung ikaw ay pinagkaisahan. So, one of the problem of being alone and away from home is loneliness. Tama ho ba yun? O hindi nyo nararamdaman yan? So, I want to introduce you to Anna, who partnered with God. Here is a woman who chose God and then nawala yung kanyang loneliness. Gusto niyo ba mawala ang inyong loneliness? Yan. Mukhang nawala na naman, di ba? Ang sabi doon, ang pinaka-nakakalungkot daw ay yung hindi ka lamang nag-iisa, kundi kahit marami kang kasama, ay hindi ka nakikilala o hindi ka kinikilala at hindi ka pinapakilala ng mga taong kasama mo. Amen ba ron? Hindi ka nakikilala, hindi ka pinapakilala. At ang pinakamahirap doon, yung ikaw ay kinakaila. Pero alam niyo po ang Panginoon, sabi sa Psalms 139 verse 2, you know when I sit down or I stand up, you know my thoughts even when I'm far away. Kilala daw tayo ng Panginoon sa ating pagtupo, sa ating pagtayo. No? Kilala tayo ng Diyos. Naniniwala ho ba kayong kilala kayo ng Panginoon? Hindi pa tayo lumalabas sa sinapupunan ng ating ina ay kilala na niya tayo. Nandoon pa lamang tayo sa sinapupunan. Nung nanalo yung galing sa ating tatay, nanalo siya at naka-home base, kilala na tayo ng Panginoon. Amen ba ron? Yung nakakala ng biology, natatanda niyo pa yan? Yung biology class. Okay, tingnan mo natin, no? Mukha na din. Alam ba ito? The next slide. Yan. At least na hindi na lamang nag-move. Okay, next, please. Yan. Sabi ron, Anna never left the presence. Doon sa binasa natin kanina, hindi ho umalis si Anna o hindi ho siya lumayo sa presensya ng Diyos. Alam niyo po, may kita natin doon na sa panahon ng ating kalungkutan o pag-iisa, there is no better place but to be in the place where God's presence ay nagmamanifest. Nandoon ang pinakamagandang presensya at pinakamagandang lugar. Anong sabi ho ng Psalms 84 verse 10? Better is one day in your courts than 1,000 elsewhere. I would rather be a doorkeeper in the house of my God than dwell in the tents of the wicked. Napakainam o mas mainam pa na nanduroon ka saan daw?
sa lugar na kung saan naroon ang presensya ng Diyos. Alam niyo ho, sa ating kapanahonan ngayon, itong pagtitipon na ganito ay pinapanahanan ng Diyos. Sabi ng salita ng Diyos, sa 2-3 na nagkakatipon, naroon siya. No? Kaya ho, napakainam na bilang mga mananampalataya, huwag ho tayong aalis sa presensya ng Diyos. Hindi lamang para manatili yung apoy sa ating puso, hindi lamang para manatili tayong nagliliyab sa pananampalataya, kundi dahil sa sarap ng pakikipagniig sa Panginoon. Mas masarap pa yan sa Häagen-Dazs. Diba? Next. Tingnan natin. No? Next. The best place to dwell. Hindi lamang to visit. No? Hindi lamang bumisita. Kasi yung bumisita ka, hindi yan continuous. Pero pag ikaw ay nanahan, sabi ron, one thing I ask of the Lord, this is what I seek, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to gaze upon the beauty of the Lord and to seek Him in His temple. Alam niyo po, bilang mananampalataya, isa sa ating mga pribilehiyo ay yung magkaroon ng intimacy sa ating Panginoon. No? Ano ba yun? Yung halos mukhaan siya. Halos mo nararamdaman yung kanyang yakap. Halos mo nararamdaman yung kanyang presensya, na alam mo na sa presensya niya, kahit ang lakas pa ng hampas ng hangin, kahit na ang dami pang mga bagay na nakapalibot sa iyo, alam mo na secure ka dahil ang kasama mo ay Hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon, gumawa ng langit at lupa. Sa Kanya na nagsabi na walang imposibleng bagay sa Kanya. Hindi ba napaganda na ang lagi kong kasama ay ang Diyos na nagsabi sa iyo, hindi Kanya iiwan. Tingnan mo yung katabi mo, sabihin mo, iiwan mo rin ako. Dahil mamaya na maghihiwa-hiwalis tayo. Pero yung Diyos natin kasama, hindi tayo iiwanan. Kahit nasabihin mo, asawa mo yan. Iiwan mo din yan. Diba? Iiwan din. Hindi iwan dahil, siyempre, di ba, pagtrabaho, di ba iiwan? Para ano, medyo safe. No? Baka mamaya may umiyak eh. No? Hannah never left the presence of God. At bilang mananampalataya, alam niyo, sabi yo, ang pangalan mo ng ating Panginoon Jesus, Emmanuel. Ang Diyos na sumasa atin. Ang Diyos na hindi tatalikod sa atin. Ang Diyos na hindi ka ibablock at hindi kaya unfriend. Hello? Amen ba ron? Kung may nag-unblock man sa'yo, ay may nag-block man sa'yo at nag-unfriend sa'yo, ang Diyos hindi kaya unfriend. Amen ba ron? No? It's a better place to visit, and it's the best place to dwell. Pangalawa, Anna worship night and day. No? Ano sabi ng Panginoon? Naghahanap ang Panginoon na sasamba sa Kanya sa Espiritu at katotohanan. Alam niyo ba na lahat ng ating action sa ating kapanahunan ngayon ay kaparte ng ating panambahan. Ano sabi ng salita ng Diyos? Ano man ang gagawin mo para sa Panginoon. Diba? Kaya, even yung ating mga maliit na bagay ay parte sa ating panambahan sa Diyos. Ano ang sabi ho ng salita ng Diyos? Matthew 4:10. Worship God only. Jesus said to him, away from me, Satan, for it is written, worship the Lord your God
and serve Him only. Sino lang daw ang paglilingkuran mo? Ang Diyos. Amen? Ano pa sabi ng Panginoon? Hindi ka makapaglilingkod sa dalawang Panginoon. Hindi mo mapaglilingkuran ang salapi at ang Panginoon. Amen? Baron. Kasi pag pinaglingkuran mo ang salapi, ang paglilingkuran mo ay ang Panginoon. Panginoon. Di ba? Kasi salapi eh. Pero pag sinabing ang Panginoon, malalaman mo na ang provider mo, na ang tutugon sa lahat ng pangangailangan mo, na walang bagay na mabuti na kanyang ipagkakait sa iyo, dahil ang pinaglilingkuran mo ay ang Diyos na buhay. Hindi ba totoo yun? No? Walang isang magulang na mabuti na maghahangad ng masama sa kanyang anak. Eh ang Diyos natin ay higit pa sa mabuting magulang. Kita niyo yung tatay kanina, no? Dalawa-dalawa. The left and the right, di ba? Ay yung Diyos natin, kaya tayong hawakan sa kamay. At pag hinawakan tayo ng Diyos natin, walang makakaagaw sa akin. Amen, Baron. Kaya safe and secure ka. Worship the Lord your God and serve Him only. Pangalo, worship in spirit and truth. Yet a time is coming and has now come when the true worshiper will worship the Father in spirit and truth. Kaya kita mo si Ana, no? Talagang pinili niya na imbis na humanap ng bagong boyfriend, nung siya mo ay nabalo, nanatili doon sa templo ng Diyos. Dahil mas magaling na boyfriend ang Panginoon. Amen, Baron. Iniwan ba kayo? Tandaan niyo, hindi kayo iiwan ni Lord. Di ba? Matapat si Lord. Yan. Matapat si Lord. Matapat na boyfriend si Lord. Ana worship night and day. Pangatlo, anong sabi ron? Alam niyo ba sa pagpanambahan sa langit, ang panambahan sa langit, hindi ho yung papetek-petek lang. Ang panambahan sa langit ay intense. Intense. Alam niyo, pag nakipag-relationship ang Panginoon, intense din. Ang hirap nung walang intensity, di ba? Walang kainit-init. Nakaranas na kayo ng gano'n? Yung dinidedma ka, walang intensity. yung magkadikit kayo pero hindi mo nararamdaman na kasama mo. Di ba? Pero yung Panginoon, mararamdaman mo yung init. Ang sabi ron, all the angels were standing around the throne and around the elders and the four living creatures, they fell down on their faces before the throne and worshiping God. No? Kumusta mo ba yung panambahan natin? Ito ba ay panambahan na kung saan ay dumudulog yung ating buong puso sa Kanya? Kung wala yung puso natin, basta naroon lang yung katawan, basta Lord, ako, hindi ko sinaway ang iyong puso. Mga kapatid, it's not about command, hindi about, yung laws kundi dahil sa pag-ibig mo. Di ba? Kasi pag mahal mo ang isang tao, nagagawa mo ang lahat. Pag mahal mo, di ba? Ano sabi ng kawikaan ng Pilipino? Ang pag-ibig ay ano raw gagawin? Hahamakin ang lahat. Masunod ka lamang. No? Walang bagyo. Walang makakapigil. Basta gusto, di ba? Pinagbawal pa ng nanay at tatay. Huwag ka munang mag-boyfriend, anak. Oo, di ba? Oo, di ba? Ang sabi, kasi ho ay tumindig ang puso. Di ba? Kasi po ay, ayan na di ba? Pagka tumibok ang puso, wala ka na raw magagawa.
sundik ito, sabi niya. No? Pero pag sa ating panambahan at naroon yung puso, it will be intense. Pag sumasamba tayo, wala na yung kahit na maghalo. Di ba? Tuloy ang samba. Kahit naghahalo yung yung luha at yung dito. Bakit? Kasi alam mo na, nararanasan mo, nararamdaman mo na ikaw ay nasa trono ng Diyos. At kailan yung mararanasan, hindi mo lamang doon sa langit, kahit dito mararanasan natin, pagka naroon yung buong puso nating panambahan sa Diyos. Pagka ganun na yung panambahan natin, hindi magiging baliwala yung ating pagsamba sa Diyos. Hindi yung, kumusta kapatid? Kumusta yung parang wala lang. The same yesterday, today, and forever. Mga kapatid, yung panambahan natin, dapat yung nag-level up. Si Jesus Christ lamang ang the same yesterday, today, and forever. Di ba? Kasi wala na siya pupunta na siya. Pinakamataas na eh. Pero tayo, umaangat. Nag-i-intensify. Amen ba ron? Amen. At makikita natin yung panambahan ni Ana. Ana, pastor. Nag-fasting si Ana. Sino yung nag-fasting last week? Salamat sa mga nag-fasting. Ayan. Pwede mo pa matawag yung mga nag-fasting? Yung matatapon na nag-fasting? Pwede kayong lumapit sa harap? Mga nag-fasting yan eh. Lapit kayo dito sa harap niya. Huwag kayong maya. Alam niyo, natutuwa ako sa Ako nagpapasalamat kasi we have a 1 whole week prayer chain and fasting. No? Yung iba 1 meal, yung iba 2 meals, yung iba 3 meals, yung iba all meals, kain lang ang kain. No? At isa doon sa mga answered prayer ay yung kay Sister B. Nung Wednesday ay bumalik siya sa doctor at the doctor said clear na yung kanyang goiter. Wala na raw siyang leeg. Praise God, thank you for that. At si Pastor Peter, yung prayer na yun. Alam ko may magpapatotoo sa inyo. Sino yung magpapatotoo? Nawala. Ate, pwede yung isa sa mga patotoo rin yun ay sinabi ni Pastor Peter kanina, pero gusto kong itawagin si Ate Julie para doon sa patotoo kung paano pinagaling na. Good afternoon. My boss, who is a wife of a doctor of Chandra Hospital, she has a Cushing syndrome. Supposed to be, she will be operated in the Chandra Hospital last month. But I told her that we will include you to our prayer and fasting every Wednesday. And you just believe that you will be cured. And I told her that since the day we pray, put in your heart that you will be cured. And then after a week, he went to the ICU. And the doctor sent me a message that Mrs. Leo was in the ICU, so we need more prayer. And then I told to our group that Mrs. Leo was in ICU, please pray for her. And then every time we have the prayer and fasting, she was included. And then after 2 weeks, she sent me again a message telling that, thank you for your group, thank you for praying for my wife, because my wife is now in stable condition, and now she will go home
between her, I think between here, the eyes is like a volcano that erupted. It gone. And then I told her, the prayer can move mountain. And since they appreciate it very much, and she called me and give me some compound and tell and he told me that, oh, I'm very thankful for your group. Please give this money to the church, and please tell them that we are very, very thank you for what you did. Amen. Prayer and fasting po ay hindi lamang siya binabasa sa Bible. Ginagawa po siya. Okay. Ana fasted. Okay? Fasting. Yung fasting po ay ginagawa rin for life change. Amen? Sabi sa Jonah chapter 3 verse 5, they declared a fast and all of them from the greatest to the least put on sackcloth. At alam naman natin, pagkatapos ng declaration of fasting ng Nineveh, ay hindi ho natuloy yung nakaambang destruction sa kanila. But cause nakaranas sila ng salvation. Amen? No? So, ginagawa po ito. Ginagawa po ito. Pangalawa, nagpapas tayo pagka tayo ay naghahanap at nananalangin para malaman natin yung tamang direction. No? Fasting for right direction. Paul and Barnabas appointed elders for them in each church, and with prayer and fasting committed them to the Lord, in whom they had put their trust. Remember, bago isang si Barnabas and Paul, nag-fasting din yung church. Hindi po sila nagkaroon ng election ng leaders. Nag-fasting po sila at ang nag-elect ay ang Holy Spirit. Acts chapter 13. Amen ba ron? No? Pagka naghahanap tayo ng direction at ang gusto natin ay one direction coming from God, hindi yung grupo, kailangan mo rin natin maging empty. Kasi alam nyo, pagka punong-puno tayo, napakalakas natin, tumatakbo yung utak natin, ang dami nating magagandang plano, pero yung magagandang plano ay ang kalaban ng pinaka-mainam at kalooban minsan ng Diyos. Alam niyo ba yun? Di ba? Na yung good ay minsan kalaban ng best. At ang best ay ino-offer sa atin ng Panginoon. Subalit dahil napakainam natin, napakatalino natin, napakarami natin alam, ay gusto natin doon sa good na alam natin. Pero pag tayo naghahanap ng direction, ine-empty natin yung sarili natin, ang hinahanap natin, ano ba, Panginoon, ang kalooban mo sa akin? Ano ba, Panginoon, yung best? Ano ba, Panginoon, yung kalooban mo, hindi kalooban ko? At kaya po tayo nagkakaroon ng pag-aayuda. At may kita ho natin si Ana, napili niya ho yung best. Dahil hindi na ho siya naghanap ng bagong boyfriend. Amen! Di ba? Wala pang 30 years old si Ana. No? Nung 7 taon pa lang sila nagkasama. Di ba? Oo. Pero pinili niya maglingkod sa Panginoon. At hindi mo nasayang ang kanyang oras. Kasi pwede kayo mag-fasting sa mga bigat. Next slide, please. Ana fasted. Next. Fasting to be heard by God. Pero kailangan mo yung fasting natin, nagpa-fast tayo sa tamang motibo. Ito ang problema sa Isaiah 58 verse 4. Nagpa-fasting sila, your fasting ends in quarreling and strife and striking each other with wicked thieves. You cannot fast as you do today and expect your voice to be heard on high. No, bakit po? Kasi nung ginagawa nila yon,
ang taas ng kanilang nasa, kaya sila nagpa-fasting para mangyari yung gusto nila. Hindi sila nagpa-fasting para malaman nila anong gusto ng Diyos. Kaya sila nag-aaway-away, kanya-kanyang direksyon, no? Hindi aligned yung kanilang mga pagkilos. Yan, yung mga kaninang alam nila yung alignment. Yung nakatan kanina ng School of Ministry. Ano ba yung bakit kailangan nating align? Pag tayo po nag-aayuno, umaayon tayo, ano ba yung kalooban mo o Diyos? Yun yung nais natin, di ba? Yun po yung nais natin. Inaalam natin, ano ba sinasabi ng salita ng Diyos? And then we apply it sa ating sitwasyon. At doon ho nagiging makapangyarihan ho yung pagkilos ng Diyos. Next, yung pananalangin na yun, makikita rin natin si Ana ay nananalangin. Paano ba yung tamang pananalangin? Yung magsasaulo ka, no? Magsasaulo ka, magpapaikot ka ng bulita sa iyong kamay. O, paano ba yung pananalangin? Tingnan mo natin. Pray, believing for results. Huwag ka lamang manalangin dahil kailangan mong manalangin. Manalangin kang naniniwala sa resulta. May mangyayari sa pananalangin, may pananampalataya. Amen ba ron? Ano sabi ron? For everyone who asks, receive, he will seek, finds, and to him who knocks, the door will be open. Mabubukas. Makapangyarihan ang panalangin ng nananampalataya. Kaya nga tinawag sa ating mananampalataya. Hindi mananampalataya. Nakarinig na ba kayo ng Kristiyano na lagi nagsasabi na, imposible na. Hindi pangyayari yan. Wala nang pag-asa yan. No? Mga kapatid, kaya nga tayo nananalangin Dahil Dahil kahit sarado, nabubuksan dahil sa panalangin. Huwag mo sabihin huli na, dahil kahit huli, kayang habulin ng pananalangin. Kahit bukol, kayang mawala sa pananalangin. Amen. Diba? Bundok na papalipat sa pananalangin. Maniwala tayo, manampalataya tayo na malaki ang nagagawa ng pananalangin. Amen. Amen karon. Amen. No? Kumusta na po ba yung pananalangin natin? Mga kapatid, huwag po natin gawin nakaugalian lang. Kundi gawin mo natin pananalangin na nakikipag-usap ka sa asawa mong bagong sweldo. Parang gano'n yung ano ibig sabihin yun? May kakayanan ito eh. Di ba? Yung pala, awili ito pala. Ganun talaga. Nakikipag-usap ka sa gano'n. Kung paano magkipag-usap sa inyo yung mga anak ninyo pag alam niya lang na susabog na. Diba? Galing na mag-text, mag-PM, tumawag, di ba? Pero pagkakatapos na yun, hindi ka na alam, tawagan, i-text, i-PM. Next month na lang ulit, nanay. Di ba? Next month na lang ulit, tatay. Pray, believing. Amen ba ron? Amen. Next. Yan natin. Prioritize prayer like Jesus. Kung paano si Ana talagang ginawa niyang buhay yung pananalangin, may kita rin natin ng Panginoong Yesus. Ganun din. Ano sabi rin? Very early in the morning, while it was still dark, Jesus got up, left the house, and went off. Saan? Sa solitary place. Prioritize prayer. Gawin mo parang lifeline niyon. Dahil walang imposible sa Diyos. Kung tingin mo na, imposible nang mabago ito. Imposible na yung sitwasyon ko. Wala mong imposible sa Diyos. Prioritize prayer.
manalangin ka kung papaano ulitin ka ng iyong anak. Diba? Paano ba mangulit ang iyong anak ng bagong gadget? Ako na lang, walang ganito, walang gano'n. Ang ganong klaseng mga hirit, no? Oo. Lahat sila may Prada na, ako na lang wala. Ang mga ganong klase. Oo. Ano pa? May phone yung sa akin, o sila ay iPhone pa. Mga gano'n. Bagamat po tayo magpadala doon. Pero kung paano mo tayo i-approach ng mga tao, kahit yung mga tao mamumutok sa atin, yung intensity talaga, di ba? Naniniwala na mapera tayo. Maniwala tayo, may kakayanan ng Diyos. Maniwala ko tayo may kakayanan ng Diyos. Dahil talaga naman may kaya gawin ang Diyos sa sitwasyon ng ating buhay. Kaya i-turn around ng Diyos yung mga tinatawag ng sanlibutan na imposible. Yung mga taong akala mo hindi na magbabago. Yung mga sitwasyon na para bang wala ng pag-asa. Kaya i-turn around. Huli ho, tingnan mo natin. Nandun na ba tayo? Pray, di ba? Ano pa ho? Next. Pray for believing for the souls. Tingnan mo natin to. Tingnan mo natin yung next slide. 2 Corinthians 11, 2 and 3. Ito ho, makikita ho natin tayo bilang church at si Ana bilang balo o single woman. Diba? Hindi ba sa inyo single na yun, diba? Okay. Alam niyo, ganito ho tayo eh. Ganito ho ang church. Sabi dito, si Pablo nagsasalita at ang kinakausap niya yung church, okay, ng Corinto. Sabi niya, nakadarama ako ng makadiyos na paninibugho. Yan. Bakit daw? Tulad kayo ng isang malinis na dalagang ipinagkatipan ko sa isang lalaki kay Kristo. Yan. Alam niyo po, yung pong church, o kung meron kayong makita na pastor na para bang mahigpit naman ito. Baka yun ay dala lamang ng pagnanasa na ma-present yung pinagkatiwalang mga tupa kay Kristo. Bakit to? Kasi mananagot ka eh. No? Ang isang tagapanguna ay mananagot at mananagot sa Panginoon. Bakit to? Kasi ipe-present mo yung church sa Panginoong Jesus. No? Tayo mo kasi ay bride of Christ, ang church. So, tayo mo yun. Si Ana parang ganoon. Si Ana parang ganoon. No? Kaya i-dedicate na niya yung sarili niya sa Panginoon. Na ano? Kung wala man siyang husband, ang husband niya si Lord. Sa mga walang husband ngayon, ang husband niya si Lord. Kaya wala hong huling, walang huling biyahe. Dahil pag kayo na sa Panginoon, tumatakbo na kayo. Nasa biyahe na kayo. Basahin ko po yung Hosea 2 verse 16. Hosea 2 verse 16. Basahin ko po. Sabi doon, in that day declares the Lord, you will call me my husband. You will no longer call me my master. Yan. Wala ba kayong husband ngayon? Mayo? Sino ngayon ang husband? Panginoon. Hosea 2:16. In that day, declares the Lord, you will call me my husband. Yung symbolismo po ng marriage is applied to Christ and the body of believers, known as the church. No? Okay.
Makikita ho rin natin yan sa Ephesians 5:25-27, wherein yung church was described as His bride, as Christ's bride. Kaya ho, mapapagtagumpayan ng isang single ang buhay na ito dahil wala mong Kristiyanong single. Amen ba? Dahil kasama mo ang Panginoon. Dahil ang Panginoon mas matindi pang lumakad kaysa sa buhay. Di ba? Okay. At yun mo yung nais natin, no? Alam niyo ho, si Paul, makikita mo natin sa talata na ito, no? Kung bakit na lamang ganoon yung pagnanasa niya na may ayos yung church. Dahil para siyang isang lalaki, para siyang isang tagapamagitan. At inaalagaan niya kung paano si Mordecai ay inalagaan niya si Esther. Ganon din ho, no, yung dapat na isang mga ngaral. Na naaalagaan niya yung pinagkatiwala sa kanyang iglesia, lokal, dahil darating ang araw na ipepresent niya yun sa Panginoon. Amen ba ron? Kaya nandoon yung makadiyos na paninibugho. No? Ano yung ibig sabihin nyo? Yun mo yung process ng pag-purify. Bakit ho hindi lamang tayo nangaral ng puro, no? Pwede ba yung magaganda lamang, hindi yung nakakasakit ng ano? Mga kapatid, tayo ay nasa process of sanctification, nililinis tayo ng Panginoon. At ang pinaka number one niyang ginagamit na paglinis sa atin ay salita ng Diyos. At minsan sa paglilinis, dahil makapal yung libag, ay ginagamitan ng hilo. At minsan masakit ng hilo. Di ba? Oo. Dahil hindi lahat nakukuha ng sabon. Sabon ng pangangaral. Minsan mayroong sabon na pinangihilo sa pangangaral. Okay. May umaaral ba? Wala naman. Praise the Lord. Tingnan mo natin. Bilang katipan ni Kristo, kailangan mo meron lamang tayong isang iniibig. Eh kung ikaw nga, ayaw mo na yung asawa mo ay mangaliwa. Bakit ka mangaliwa? Hello? Ikaw nga, ayaw mo yung mister mo ay tumingin sa... Di ba? Bakit ikaw titingin sa iba? No? Ang pinag-usapan po natin, spiritual ay yung paglilingkod na walang kahati si Jesus sa trono ng ating buhay. Amen ba ron? Na iisa lamang yung ating Panginoon. Iisa lamang yung ating iniibig. Wala na kong iba. The church is the bride of Christ. Papaanong inibig tayo ng Panginoon, dapat tayo rin umiibig sa Kanya na siya lamang yung iisang Panginoon natin sa buhay. Siya lamang yung iisang nasusunod sa ating buhay. Hindi po siya karagdagan na Diyos. Diba? Merong isang missionary pumunta sa India at pinakilala niya si Jesus. At tinanggap siya. Inaccept nila si Jesus. Tuwa yung missionary, nag-report. Tapos makita niya si Jesus, ang ginawa nila kay Jesus ay isa lamang doon sa napakarami nilang Diyos. Pag si Jesus ay Panginoon, at isa lamang siya sa Panginoon, hindi talaga siya Panginoon. If Jesus is not the Lord of all, He is not Lord at all. Amen ba ron? Sino ang Panginoon natin dito? Si Jesus? Tayo? Kalapit? Asawa natin? Anak natin? Pamilya natin?
Sa Jesus lang. Sa Jesus lang. Kasi kung hindi natin kayang talikuran ang lahat, hindi tayo pwedeng maging alagad ng Panginoon. Amen ba rin? Sa Jesus lang. Kumusta po ba yung ating pakipagrelasyon sa Panginoon? Siya lamang ba ay isa sa maraming option o siya lamang yung isang Panginoon natin? No? Sino ba pwede sa atin? No? Mga kapatid, dito rin makikita natin yung ating pangungulila na sa ating kasama o mga kasama ay kayang punuan ng Panginoon. Pag siya lamang yung nasa puso natin, kayang punuan ng Panginoon. Biro mo si Hana. Ilang taon siya? 80 plus. Di ba? 7 years lang siyang bago. Noong panahon na yun, mga 20, nagpapakasal na. Yung iba nga, teenager pa lang. So sabihin natin, no? Halos 50 taon na wala siyang BF, kundi ang Lord. Kung kayo po ay walang BF for 50 years, kandidato kayo para maging anak. Kumusta ang pag-ibig natin sa Panginoon? Nawa ho, hindi ho lumalamig kundi umuwi. Amen. Nawa ho, wala hong katabi kundi nag-iisa lamang siya. Nawa ho, hindi ho tayo maagaw ng pag-ibig ng sanlibutan. Amen. Amen ba rin? Kundi iisa lamang ang Panginoon. Panandalian po tayong tumayo ang tayo po. Panginoon, ikaw po ang Diyos na buhay. Ikaw po ang unang umibig sa amin. Ikaw ang nangako na hindi mo kayo iniiwan ng pababayaan. Ikaw rin ang nangako, Panginoon, na ikaw ang Diyos na tutugon sa aming mga panalangin. Panginoon, hindi ko po alam ang mga pinagdaraanan ng mga kapatid. Pero alam mo, O Diyos, alam mo yung kalungkutan, alam mo